Auntie Jeline, anong atin? Nawawala si Jovelyn. Tara, sige, hanapin natin. Natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Nitong Agosto, naging laman ng mga balita ang misteryosong pagkawala ng 22 taong gulang na dalagang si Jovelyn Galieno mula sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Naging palaisipan kung saan napadpad ang dalaga. Hanggang noong ika-23 ng Agosto, 18 araw matapos siyang maglaho na parang bula. Natuklasan ng Puerto Princesa Police ang mga buto o kalansay na pinaniniwalaang kay Jovelyn. Nakita rin sa crime scene ang ilang personal na gamit ng dalaga. Nakakuha rin po ang forensic unit ng mga IDs at saka maong pants, underwear, bra foams at saka strands of hair. Sobrang sakit. Sabi ko, ano na ba yung nangyari sa kanya? Ano ang buong kwento sa likod ng pagkawala ni Jovelyn? Find Jovelyn now! Find Jovelyn now! Nagimbalang marami sa pagkawala ng dalagang si Jovelyn Galieno sa Puerto Princesa City sa Palawan noong Agosto. Matapos ang halos 3 linggo, sa isang malagim na tagpo, natapos ang paghahanap ng pamilya Galieno kay Jovelyn. Sa isang masukal na bahagi ng Puerto Princesa, natuklasan ng mga pulis ang mga buto na pinaniniwalaang kay Jovelyn. Hindi si Jovelyn yan. Hindi yan ang anak ko. Hindi naman po ako kagad-agad naniniwala kasi po wala akong nararamdaman kahit ano. Kahit po yung pagkakita ko po sa bangkay, wala po talaga akong nararamdaman na si Jovelyn po yun. Kaya po ako naniniwala at inano ko po sa sarili ko na si Jovelyn ay buhay. Ano ang kwento sa likod ng karumal-dumal na sinapit ng dalaga? Ika-5 ng Agosto, pumasok si Jovelyn sa ikangay butik na pinagtatrabahuhan sa loob ng isang mall sa Puerto Princesa. Ay, good morning, ma'am. Good morning. Hindi pa pasok si Ma'am Gigi ngayon, ah. Tayo na lang mag-receive ng delivery ng supplier. Hala, madam. Baka naman hindi tayo makasweldo ngayong araw. Mukha. Yun nga eh, nanganganib pa. Ayon sa ina ni Jovelyn na si Jeline, pasado alas 6 ng gabi, nakapag-text pa si Jovelyn sa kanyang mga kapatid. Di ba sabi niya siya bibili ng ulam? Ewan ko po. Di daw po siya nakasahod eh. Teka. Sige. Eto, bumili ka ng ulam kay Alan Belen. Tapos nun, text mo siya, sabi mo umuwi ka agad, huwag gabihin, ha? Sige po. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ni Jovelyn sa tapat ng ilang tindahan sa loob ng mall alas 6:50 ng gabi. Sa isa pang kuha ng CCTV, nahagip muli si Jovelyn na naglalakad. Suot pa rin ang orange na damit, maong na pantalon at bitbit ang kanyang itim na bag. Pero si Jovelyn, hindi na nakauwi noong gabing iyon. Alas 9 na, mga 8:45 o 8:49. Grabe na yan, ma'am, ang alala ko kasi hindi, ma'am, talaga siya nalulit ng ganon. Sabi ko, sana kayong anak ko, sana kayo siya nagpunta, pauwi na ba siya, nagchat-chat siya, ganon. Yung mga time na yun, wala talaga. Saan napadpad si Jovelyn? At ano ang nangyari sa kanya? Ika-5 ng Agosto taong kasalukuyan, nakapasok pa sa kanyang trabaho sa isang mall sa lungsod ng Puerto Princesa ang 22 taong gulang na si Jovelyn Galieno. Pero matapos ang kanyang trabaho, naglahong parang bula ang dalaga. Ano bang may nagkuha ba? Parang siyempre po, iba-iba na yung pumapasok po sa isip po na hindi maganda. Ayon sa kanyang inang si Jeline, sinubukan nilang tawagan ang telepono ni Jovelyn pero hindi nila ito nakausap. Hello? Wala pong sumasagot eh. Sabi niya, ate, saan ka na ba? Ganon-ganon. Tapos, nakikinig lang po.
Wala talang as in kahit boses, kahit ano, parang nakikinig lang kung anong sinasabi ng isa kong anak. Pinuntahan din nila ang mall na pinapasukan ng anak. Mga 10 na po yun, ma'am, hanggang 11. Naghintay kami doon, wala na pong tao. Ipinagbigay alam din ni Jeline sa Puerto Princesa Police ang tungkol sa pagkawala ng anak. Tulungan niyo po ako. Ano po yan, Mrs.? Nawawala po yung anak ko. Ano po pangalan? Jovelyn Galieno. Kailan niyo po huling nakita at nakausap po? Mga 6:00 ng gabi po, nag-textan pa po kami. Sabi ko po, hindi na po kasi nakauwi yung anak ko. Baka pwedeng kaming tulungan. Nag-action din po kaagad sila. Kinabukasan, nagtungo ang mga pulis sa nasabing mall para mag-imbestiga. Dito na nga nakita ng mga otoridad ang ilang kuha ng CCTV kung saan nahagip si Jovelyn noong 5 ng Agosto. Siya nga, siya yung anak ko, si Jovelyn. Yan po. Si Jovelyn yung anak ko, yan po siya. Kailangan namin makuha ang footage ng CCTV. Sa CCTV, nahagip ang pagpasok ni Jovelyn sa mall 9 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakunang naglalakad si Jovelyn 6:50 ng gabi sa ground floor ng mall. At muling nahagip ng CCTV si Jovelyn 3 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Nakalabas po si Jovelyn. Nakasakay po siya ng multicab. Pero matapos nito, hindi na siya muling nakita pa. Sa paglipas ng mga araw, tila paghirap ng paghirap ang paghahanap sa nawawalang si Jovelyn, kung saan-saan lumapit ang pamilya para humingi ng tulong. So far po, medyo okay naman po kasi nabuksan na yung kaso. Sa ngayon po, pupunta po ulit kami DILG, tapos po, doon kami maghihintay ng anong ulit ang hakbang na susunod na gagawin namin. Ang mga kaibigan at kaanak ng pamilya Galieno nagsagawa rin ng vigil para sa dalaga. Naging alarma po yung lahat dahil yung batang yun po ay maganda yung record niya. Kumbaga hindi siya gala. Kumbaga naging mabuting ihinto siya ng kapatid. Ay, isa kayong batong pasahero na to? Ayon sa Puerto Princesa Police, parang namumukha ko nga, sir. Sa tingin mo, saan nga ibaba? may isang multicab driver na nagkumpirma na naisakay niya si Jovelyn gabi noong 5 ng Agosto. So na-identify po ng tatlo niyang kasakay sa multicab na si Jovelyn talaga ay bumaba doon sa barangay Taguros. Naibaba ng multicab si Jovelyn pero isang panganib pala ang nag-aabang sa kanya. Nasa 3 taon sa kursong criminology si Jovelyn Galieno. Ay, kain! Ito, pampatulak. Ate Jeline! Ay, Lever, tamang-tama. Tumutuloy yung gripo ko. Pakiayos naman. O, sige. Ay, teka muna. Kumain ka muna, magmerienda ka muna. Eh, di, kuya, di naman po ka dito. Sumalo ka muna sa amin. Ha? Sige na. O, sige. Salamat, Jeline. Teka. Gagraduate ka na ba? Hindi pa, kuya. 2 taon pa nga eh. Wow naman. Sa wakas, magkakaroon na ako ng pinsan na pulis. Sir, ma'am. Walang lolo-loko dito sa lugar natin, kuya. Ako mismo magpapakulong. Para masuportahan ang pag-aaral at makatulong sa pamilya, nagtrabaho si Jovelyn sa isang butik sa loob ng isang mall sa lungsod ng Puerto Princesa. Gusto niya po talaga, ma'am, makatapos, makatulong sa amin. Napakabuting bata yun, ma'am, si Jovelyn. Wala po akong masabi sa kanya. Kasi po yung isip niya talaga makatapos, makatulong sa pamilya. Kasi po, mahirap lang kami. Manang, nakita niyo ba to? Naku, iha, hindi ko napapansin. Mula nang mawala si Jovelyn noong 5 ng Agosto, tila tumigil din ang mundo ng kanyang mga mahal sa buhay. Sige po. Jobert. Auntie Jeline, anong atin? Nawawala si Jovelyn. Nawawala si Jovelyn. Oh, kailan po?
kahapon, pumasok siya sa trabaho pero hindi na siya nakauwi. Tulungan niyo naman kami. Ano na kayo nangyari doon? Tulungan niyo kami. Tara, sige, hanapin natin. Tulungan niyo kami. Tara po. Sa loob ng mahigit 2 linggo, walang tigil ang pamilya sa paghahanap kay Jovelyn. Hanggang isang insidente ang magbibigay daan sa pagkakatuklas sa kinaroroonan ng dalaga. Ayon sa Puerto Princesa Police, isang insidente ng pananaksak ang naganap gabi noong ika-20 ng Agosto. Kinasangkutan ito ng mga pinsan ni Jovelyn na sina Leobert Dasmariñas at Jovert Valdestamon. Oh, ano gusto mong mangyari? Amin na ako. Isusunod muna kita bago mo pa magawa yan. Pare naman. Wala namang ganyanin! August 21 po, nagkaroon po ng stabbing incident sa Santa Lourdes, sa Purok Pulang Lupa. So, between Jovert and Leobert. Nasangkot sa isang stabbing incident ng ang kanyang sinaksak ang kanya ring pinsan na si Jovert. Sa gitna ng investigasyon, isang matinding revelasyon ang ibubunyag ni Leobert sa mga pulis. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Jovelyn Galieno? Tol, nakokonsensya na ako. Ika-20 ng Agosto, taong kasalukuyan. Oh, ano gusto mong mangyari? Amin na ako. Isusunod muna kita bago mo pa magawa yan. Wala namang ganyanin! Tumigil lang ako! Isang tinatawag na stabbing incident ang naganap sa Sitio Pulang Bato, Barangay Santa Lourdes sa lungsod ng Puerto Princesa. Sangkot dito ang 2 pinsan ng nawawalang si Jovelyn Galieno na sina Leobert Dasmariñas at Jovert Valdestamon. Ayon sa mga pulis, sumuko si Leobert sa mga otoridad madaling araw noong ika-21 ng Agosto matapos masaksak ang pinsang si Jovert. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Jovelyn Galieno? Sa gitna ng investigasyon, isang matinding revelasyon ang isinawalat ni Leobert. Opo. Ano alam mo sa pagkawala niya? Isa po ako sa mga dumukot sa kanya. So during the course of investigation and interview, sinabi niya sa mga kapulisan na alam niya kung saan si Jovelyn. Pero paglalakad ni Leobert sa mga pulis, hindi siya nag-iisa sa pagdukot at pagpatay sa dalaga. Kasama ko po si Jovert. Isang buwan po namin pinagplanuhan yun. Idinawit ni Leobert ang pinsan ni si Jovert Valdestamon na siyang utak umano ng krimen. Pakayag ni Leobert sa mga pulis, gabi noong ika-20 ng Agosto. Inabangan nila ni Jovert ang pinsan na pauwi na mula sa trabaho. Dito. Pakayag pa niya sa mga pulis, siya ang tumayong lookout. Habang si Jovert ang humila at sumaka sa kanilang pinsan. Pag-amin ni Leobert sa mga pulis, nang mawalan ng malay si Jovelyn, binuhat nila ang katawan ng pinsan patungo sa mas tagong bahagi ng gubat.
at doon nila salitang ginahasa ang dalaga. Matapos pagsamantala ng biktima, kwento ni Leobert sa mga pulis. Inilipat nila muli si Jovelyn sa mas masukal na bahagi ng gubat at doon iniwan kasama ng kanyang mga gamit. Nainamin talaga ni Leobert. Siya ang pumatay at sumaksak sa nag-rape sa kanyang pinsan. So, persons of interest na po siya. Madaling araw noong ika-23 ng Agosto, kasama si Leobert, nagtugo ang Puerto Princesa Police sa masukal na bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Naituro po niya doon yung kinalalagyan po ng na ayon kay Jovert ay skeletal remains ni Jovelyn. Dito na nakita ang kalansay na nakakalat sa lupa. Kasama ng mga buto ang ilang ID, bag at personal na gamit na pagmamay-ari ni Jovelyn. Pinag-clear sa akin kung yung gamit baba ni Jovelyn. Nakita ko ma'am yung gamit niya lang po nandun. Talagang sa kanya yun, yung mga ID, bag, kung ano po mga personal na gamit niya po na galing sa work. Naging palaisipan sa pamilya Galiano kung kay Jovelyn ang mga natagpo ang buto. Ang nasa isip ko po talaga, buhay po siya. Pakiramdam ko, buhay siya. Diyan lang siya. Malay ko kung mayroong mahawak sa kanya. Dagdag pasakit sa pamilya na mismong kadugo nila ang itinuturong sangkot sa krimen. Tungkol po dun sa sa lahat namin na nawala. Dahil ang mga gamit niya pa po na naibigay sa akin ng kasama ko. Gamit nino? Gamit nino? Yung ganino po. Samantala, ika-25 ng Agosto, 2 araw matapos matagpuan ng mga buto na pinaniniwalaan kay Jovelyn, sinamakan ni Leobert ang Puerto Princesa Police sa lugar kung saan umano niya ibinaon ang mga alahas ng pinsan. So, Silver, bakit mo naisipang sabihin na itong mga bagay na ito sa ating mga otoridad? Para po matulong sa matapos na rin po yung problema ng nagawa ng laro ng pinsan ko. Para sa mga pulis, makalagang ebidensya ito para pagtibayin ang pag-amin ni Leobert sa pagkamatay ng pinsang si Jovelyn. Kinukumpirma niyo po ba, Jocelyn, Jenilyn, itong nakahati Jovelyn mo ba itong mga ito? Opo. Habang nasa ospital, nakapareham ng Super Radio Palawan ang isa sa mga suspect na si Jovert Valdez-Tamon. Gate niya, wala siyang kinalaman sa nangyari sa pinsan nilang si Jovelyn. Hindi ko alam kung bakit po ako ang tinitingnan ko po. Kasi yun naman talaga po ang totoo na nandun po ako sa trabaho. Kahit po na yung amo ko po, kayang patunayan na nandun ako. Ayon kay Jovert, selos daw ang punot dulo ng kanilang pag-aaway at hindi ang pagpatay kay Jovelyn. Pinamporman mo daw yung asawa ko. Pare, mag-iingat ka sa bintang mo, pare. Kitang-kita kayo ng kapitbahay natin. Naglalandian daw kayo. Pare, lasing ka lang. Itulog mo na lang yan. Huwag mo ako mapare-pare Iniiputan niyo ba ako sa ulo, ha? Aminado si Jovert na minsan siyang nasangkot sa iligal na gawain pero hindi raw niya magagawa ang krimen. Gusto kong mag-ayos ang buhay ko kasi matagal na panahon din ako nasira. Kaya kung saan na yung nagpapakatino ako, doon pa nila ako sasabi sa ganyan kaso.
na kahit kailan hindi ko pinangarap na pumatay ng tao at manggahasan ng tao. Natukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng kalansay na natagpuan sa masukal na bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan noong nakarang Martes. Ika-30 ng Agosto, inilabas ng Palawan Provincial Police ang resulta ng isinagawang DNA test sa mga labi. Ayon sa PNP, kumpirmadong kay Jovelyn ang nakitang mga buto. Formal na ring nagsampa ng kasong rape with homicide ang Puerto Princesa Police laban kina Leobert Dasmariñas at Jovert Valdez-Tamon. For now, na-file na ang kaso sa piskalya. Nasa stage pa lang siya ng preliminary investigation. So kapag maisampa na ang kaso sa korte at mag-issue na ng warrant of arrest ang court, that's the time na pwede nang huliin at i-put into custody itong dalawang subjects. Hindi sila pumasok doon sa warrantless arrest because inimbestigahan na natin na parang August 5 nangyari yung krimen and then ilang araw na rin ang lumipas before natapos ang investigasyon. So hindi talaga siya papasok sa warrantless arrest. Hinggil naman sa depensa ni Jovert na nasa trabaho siya noong mga oras na iyon, ang sagot ng Puerto Princesa Police. Hindi ako makaka-comment yan o alibay niya yun. Basta sinabi, kami nagre-rely doon sa sinabi ni Leobert na magkasama sila. Pero kalaunan, binawi ni Leobert ang naunang pahayag. Bakit mo nagawa sa pinsan mo yun? Paano mo ginawa yun? Bakit? Auntie, hindi ako pumatay kay Jovelyn. Ginilbi mo nila ako para lang umami sa kaso. Maniwala kayo sa akin. Wala akong kinalaman. Auntie, kilala mo ako. Kilala mo ako, hindi ako ganong klaseng tao. Bagamat binawi ni Leobert ang naunang testimonya, ayon sa Puerto Princesa Police, sapat na ang mga ikangay circumstantial evidence at nauna niyang pag-amin sa krimen para ituloy ang kaso laban sa mga suspect. So kung babaguhin niya yan, patunayan niya. Basta nasabi na po ni Leobert na si Jovert ay kasama niya. Na-broadcast po niya, nakita sa social media. So sapat na po yun. Kung mayroon pa po mga ibang suspect, ayun po ay patuloy naming imbestigahan. Nagsagawa rin ng parallel investigation ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinubmit ito ng ating NBI Puerto sa ating forensic team for DNA examination. Kasama rin na sinubmit yung skeletal remains na tinurn over ng family. Matapos ang 2 linggo, inilabas ng NBI ang resulta ng isinagawang DNA test. Base sa resulta ng ating DNA test, lumalabas na ang DNA profile ng sample mula sa skeletal remain matches with Jovelyn Galliano. Kumpirmado na kay Jovelyn ang nakitang mga buto sa crime scene. Ayon sa NBI, maraming dahilan kung bakit naging ganoon kabilis ang pag-decompose ng katawan ng biktima. Maaari itong mga environmental factors, no, kagaya ng humidity, ulan, araw, or yung pwede rin yung condition ng environment or yung component ng soil. Mayroong findings din ng ating team na yung area yung crime scene kung saan nakita yung skeletal remain ay infested daw ng bayawak, mga daga at iba pang mga flesh-eating animals. So maaari rin siguro na ito ay isang dahilan kung bakit mabilis nag-decompose yung skeletal remains. Nasa pagpapatutuo ng lahat na ito, Jovert Valdez-Tamon ay kusang loob na lalagda sa waiver na ito ngayong 15 ng September 2022. Bilang bahagi ng investigasyon ng National Bureau of Investigation, sumailalim sina Jovert at Leobert sa tinatawag na polygraph examination. At ang resulta, yung resulta ng polygraph test ni Leobert Dasmariñas ay nagpapakita ng deception sa ibang relevant questions, ano. Samantalang yung polygraph test naman ni Jovert Valdez-Tamon ay walang pinapakita or indication na mayroong deception. Samantala, inuwi rin ng pamilya Galliano ang mga labi ng kanilang anak. Sobrang sakit. Sobra.
Kasi hindi ko akalain na magantong sa ganon. Sa isang iglap, naglaho ang mga pangarap ni Jovelyn. Hustisya ang sigaw nila ngayon para sa pumanong nilang kaanak. Yung makita namin na buto-buto na lang, yung hindi man lang namin siya nasilayan. Sobrang hirap, sobrang sakit. Malungkot, hindi pa rin ako nakapaniwala. Kailangan kong tanggapin sa mabing pagdasalan.